OSA. Good afternoon. I'm here with Mr. Rafael Castro in West Bay College. Magtatanong ako sa kanya about sa issue ng bullying. Good afternoon to. May mga naitala po ba kayo dito ng mga kaso about sa bullying? Meron na rin. Ilang cases. Sa mga kausap niyo po mga nag-bully, ano po ba karaniwan po sinasabi nila na dahilan about sa pag-bully po nila? Ay, hindi pang dahilan eh. Yung mga ilan na interview ko, kasi yun na rin daw ang ginagawa nila nung high school pa. So, ibig sabihin, from high school style, nadadala nila dito sa college. Iba naman eh, siguro, sasabi ko na rin na problema sa pamilya, no? Problema children. So, pinupuli sila ng kanilang magulang, sasaktan. Okay? So, in return, parang normal lang din ang mambuli o panakit sa kapwa. Sa mga bully naman po, ano po karaniwang nagiging reaction po nila or mga sabi po nila pag-ibig nila po? Ay, siyempre, kapag pinatawag ka sa office, sa OSA, pinapatawag din yung magulang, na-realize naman nila na mali. Kaya, siyempre, nagsisisi. Pero sabi nga, ang pagsisisi naman saka yung pagbabago hindi naman overnight. So, madali na mag-promise na bago na ako, kaso lang, siyempre, matagalan na therapy dapat ko. May mga nagawa na po ba kayong action about sa mga issue? Marami na. Talaga pag na-report sa office ng OSA, automatic yan, ginagawa ng action, immediate. Kung pwedeng dalhin sa polis, mabablatter, sa barangay, yun ang trabaho ko. May mga nadala na ako na several cases, lalo na yung mga estudyante namin na nabubuli ng mga tagalabas. Meron nga dyan bagong parol sa Bilibid, yung tattoo ng katawan. Binuli yung mga estudyante namin dyan. I-report namin sa pulis, nagmamakaawa naman, babalik sa si Bilibid So, for one whole year, meron kaming mag-guardia dyan. Kasi sila na rin ang nag-guardia sa mga estudyante namin. Yun ang naging kasunduan once ginalaw pa nila yung estudyante namin naglalakad dyan, sila yung mananagot. So, ano po yung kadalasan niyo pong pinapayag sa mga nabibiktima po ng bibiktima? Ayun na nga, sa mga una-muna, sa mga nabiktima, i-report sa kinaukulan. So, sa school, sa Office of Student Affairs. Tapos, kung sa mga nabibiktima, ganun din, we wrote out the causes, yung mga root cause ng pangbubuli nila. Then, I work hand-in-hand with the guidance office. So, pinapa-counsel namin sa aming guidance counselor. Ano po yung nararamdaman niyo or reaction niyo lang sa vaccination? Yun nga, dapat aware tayo na meron tayong anti-bullying law, Anong RA daw yun, sabi? RA? Yung anti-bullying law ngayon, Republic Act number. Dapat alam niyo yan. Assignment nyo yan, Okay? So, pwede kayong makulong. Tapos sa estudyante namin, at saka sa lahat ng estudyante for that matter, dapat mag-isip tayo ng maraming beses kasi once na na-file yung kaso dun sa pulis, tapos na yun ng NBI, hihirapan kayo kumuha ng NBI clearance.
So lalo na sa kanila, magbabarko sila. Paano sila magbabarko? Diba? Kaya doon sa mga estudyante ko, ang tinuturo ko pagka hindi nakikinig, may team song sila na nakahanda eh. Ano yung team song nyo? Doon lang. Diba? Sa panaginip na lang ka makakain. Eh? Walang anuman. And thank you also for yan nga, choosing our school. Actually, meron na rin kami mga ladies na nag-enroll ng maritime. So may kakilala kayo. Ito ay advertisement na. Pwede kayong mag-enroll, no? Yung mga friends nyo at boyfriend nyo, no? Pwede mag-enroll sa University College. Malaki ang sweldo daw ng mga marino, no? Ha? Dapat kayo, ang advice ninyo, pipiliin yung magpapangasawa niyo mga seaman. Yung seaman luloko, ha? Kasi malalaki yung sweldo nila, eh. Sige.